Sa mga mainit na balita ngayon tanghali, militar kontrolado na ang Pigkawayan, North Cotabato matapos salakayin ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Pag-atake ng BIFF, hindi umano spillover ng bakbakan sa Marawi City. Testigo mula sa Department of Budget and Management o DBM, isinalang sa unang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Senador Revilla hindi sumipot sa pagdinig dahil umano sa alta presyon. Mis-encounter ng mga pulis sa security team ng Resorts World nahayag sa pagdinig kahapon ng Kamara. Nagkaroon din umano ng looting sa mga nasawing customer ng hotel and casino. Firecracker manufacturers sa Bukawi, Bulacan nais magipagdialogo sa pamahalaan kaugnay ng executive order ni Pangulong Digong na nagre-regulate sa paggamit ng mga paputok. Batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone o gadgets habang nagmamaneho, tuluyan ang ipatutupad sa darating na Hulyo. At DOJ boosters at twice to beat PNP responders magsasagupa sa linggo para sa isa sa dalawang final slot na nakalaan sa UNTV Cup Executive Face-Off. Magandang tanghali, kontrolado na ng militar ang Pigkawayan sa North Cotabato matapos itong salakayin kahapon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Nasa telepono si Janice Inhente at makakausap natin para sa balitang yan. Janice. Yes, Lord, tuloy-tuloy ngayon ang ginagawang clearing operation ng mga militar sa bayan ng Pigkawayan, North Cotabato City matapos salakayin ng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kahapon. Sa ngayon, hindi pa pinapayagan ng mga otoridad na papasukin ang mga sibilyan sa barangay ng Malagakit hanggang Simsiman dahil sa umano'y may itinanim na IED sa lugar ang BIFF. Mahigit 1,300 residente naman sa mga barangay ng Pigkawayan ang sa ngayon ay nasa Pigkawayan National High School Evacuation Center. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang na-hostage sa nangyaring pag-atake ng BIFF sa lugar, kundi na-trap lamang. Samantala, isang kafgo naman ang nasawi sa bakbakan ng militar kontra BIFF. 2 kafgo rin ang nasugatan sa insidente na sa ngayon ay ginagamot na rin sa isang ospital sa Pigkawayan. Inaalam pa kung may nasawi o nasugatan sa hanay ng BIFF. Nilinaw rin ni Captain Nap Alcarioto, spokesperson ng 602nd Infantry Brigade, na walang koneksyon ang nangyaring insidente sa bayan ng Pigkawayan sa nangyari sa Marawi City. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Janice Inhente, nag-ulat mula sa Davao City. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi spillover o walang kaugnayan ang naganap na pag-atake sa North Cotabato ng BIFF sa Marawi City crisis. May report si Rosalie Cos. Hindi itinanggi ng militar na maaaring diversionary tactic ang ginawang pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa isang Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGO outpost sa Pigkawayan, Cotabato kahapon ng madaling araw. Lalo na't isa ang BIFF sa mga nagpahayag ng pagsuporta sa ISIS at nakikipagsanib sa Maute Terrorist Group. Batay sa ulat, sinubukang pasukin ng BIFF ang outpost na malapit sa isang paaralan, subalit agad na nakatugon ang puwersa ng pamahalaan. Sa pag-atras ng BIFF, ginamit nitong pananggalang ang higit 30 sibilyan at tumagal hanggang gabi ang engkwentro sa pagitan ng militar at armadong grupo. Nasa 1,000 residente ang napilitang lumikas dahil sa bakbakan. Ayon sa AFP, hindi ito spillover na nangyayaring kaguluhan sa Marawi City. Hindi rin ito naniniwalang makapaglulunsad ng malaking paglusob ang teroristang grupo sa ibang lugar sa Mindanao. It's too small an effort. It was just a harassment case. They were just trying to harass a BPAT outpost. But in the process, they were surprised because we reacted quickly and the BPAT outpost was prepared for their coming. Kaya sila umatras kagad. Kaya nga, near resolution na to eh. So, by and large, these harassments have been ongoing even before this Marawi incident. Ayon pa sa militar, nananamantala lamang ang BIFF at nais ipakitang umiiral pa ang puwersa ng grupo. Gayunman, iginiit ng AFP na nananatiling nakaalerto ang tropa ng pamahalaan sa Mindanao at handang tumugon sa anumang gagawin ng mga armadong grupo.
Nagbabala naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad ng pambobomba ng ISIS sa Mindanao. Ito ay kahit matapos pa ang kaguluhan sa Marawi City. So you have to keep watch and control the movements as yet. Just because the fighting has stopped in Marawi does not mean that we are already safe. One of these days, they will go into bombing. Kung magsabi sila bakit sa Mindanao, I don't want to insult them, but they should conduct the debriefer every day. There's always a bomb every day exploding in Mindanao. Samantala, nakatakda namang makipag-usap kay Indonesian President Joko Widodo sa pamamagitan ng telepono si Pangulong Duterte hinggil sa isyu ng seguridad sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dumadaing na ng pagkalugi ang mga negosyante sa Iligan City dahil sa nagaganap na kaguluhan sa Marawi City. Narito ang report ni Weng Fernandez. Inamin ni Iligan City Mayor Celso Regencia na dumadaing na ang ilang miyembro ng business sector dahil sa unti-unting pagkalugi ng kanilang mga negosyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City. Partikular na dito, ang mga negosyong bukas lamang kapag hapon at gabi, apektado ang mga ito ng curfew hour na ipinatutupad sa syudad mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Yung mga negosyante natin na sinabihan ko na tiis-tiis lang ng konti, alam ko, lalo na yung mga negosyo na tuwing gabi lang mag-open ay nalulugi, pero importante naman yung kaligtasan natin. Ayon sa pamunuan ng ilang business establishment, kung dati ay kumikita sila ng hanggang 20,000 pesos sa isang araw, ngayon ay maswerte na nila kung kikita sila ng 500 hanggang 5,000 piso. Basta bumaba lang siya. Malaki ba yung... Dahil sa pagbaba ng kita, ilan sa mga business owner ay binawasan na lamang ang oras ng trabaho ng kanilang mga tauhan at hindi na rin sila nagkakaroon ng overtime. Umaasa ang ating mga kababayan sa syudad na matapos na ang sigalot sa Marawi City. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines laban sa mga scammer na nanghihingi ng donasyon para sa mga sundalo na sugatan at nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Kaugnay ito ng balitang dumarami ang mga nag-oorganisa ng fundraising tulad ng benefit dinner para umunos sa mga sundalo. Sinabi ni AFP spokesman Restituto Padilla Jr. na may sariling bank account ang pamahalaan na pinagdedeposituhan ng mga donasyon. So just as a warning to the public, again, we would like to ask everybody to be on the lookout for these scammers and let your telcos know of the numbers they're using so that they can be blocked and cannot go on with their nefarious activities. Hanggang nitong June 20, umabot na sa mahigit na 500,000 piso ang nasa bank account ng gobyerno para sa mga sundalo at 187,000 pesos naman para sa mga mamamayan na apektado ng Marawi crisis. Lumabas sa isinagawang hearing ng Kamara kahapon na nagkaroon ng looting o nakawan habang nasa kasagsagan ng pag-atake sa Resorts World Manila noong June 2. May report si Joyce Balancho. Sumentro ay katlong joint hearing ng Kamara kahapon sa posibleng nakawang naganap sa Resorts World Casino habang nangyayari ang pag-atake doon noong June 2. Bata ito sa mali natanggap na report ni Congressman Johnny Pimentel. During the hearing at NAIA 3, one of the BFP personnel testified that on their way up, they encountered an unconscious person and at that time, meron pang relo. But when they came back, wala nang relo. Maging si Elizabeth Gonzales, ang namatay na asawa ni Pampanga Representative Dong Gonzales, ay ninakawan pa umano ng relo, alahas, ATM at credit card. The incident happened on June 2. Upon verification of Representative Gonzales, there was a withdrawal of 25,000 pesos on June 5. How could that be possible? So meaning, somebody used the ATM, ginamit yun, nag-withdraw. Nilinaw naman agad ni NCRPO Chief Oscar Albayalde na walang kinalaman ang mga pulis sa nakawan. So whatever yung mga personal belongings po doon na nakuha doon sa mga namatay, it's not the PNP who took those things.
Kung buo po yon yung lahat ng personal belongings, the SOCO will remove them and then the custody, they will turn it over to the investigator. Ayon naman sa Resorts World, nananatili pa rin crime scene ang ikalawang palapag ng casino kaya't hindi pa nila ito natitignan. Samantala, nakumpirma naman na nagkaroon ng misencounter ang police at security na Resorts World kaya't may ilang nasugatan sa mga rumisponde. Merong isang tao doon na suddenly appear while we were approaching. Sinasabihan namin siya na tropa ka ba? But instead of replying or responding on our sinasabi, he did not respond and then he suddenly shot two rounds of shots. Biglaan yung pangyayari kasi expected ko talaga yung gunman yung ano. So hindi ko na ma-recall kung nakaputok ba ako kasi ang naramdaman ko na lang may pumutok, may tama ako, then I take cover. Ayon sa mga mambabatas, ito ang dahilan kung bakit nalito ang iba kung ilan ang gunman noong gabi. Samantala, ayon sa Resorts World, sa 37 pamilyang namatayan, 6 na lang ang hindi pa nakakatanggap na 1 milyong pisong ayuda mula sa kanila at ginagarantiya naman nilang patuloy nilang tutulungan ang mga ito. This incident is a tragic wake-up call not just for us, but for the entire country. Now, more than ever, we need to be united so we can move forward and work together for the common good and best interest of the Philippines. Inaasahan naman maglalabas na ng committee report ang Kamara na maglalaman ng mga rekomendasyon para di na maulit pa ang ganitong trahedya. Kabilang narito ang pagkakaroon ng solidong crisis response plan at pagbisita sa mga batas na may kinalaman sa mandato ng Bureau of Fire Protection at Philippine Economic Zone Authority o PEZA pagdating sa pagpapatupad ng fire laws at pagtiyak na sumusunod sa fire safety standards ang mga establishmento gaya ng hotel at casino. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isa pang pagdinig ng Senado kahapon, nanindigan ng BPI at BDO na hindi data breach o hacking kundi system glitch ang nangyari sa kanilang mga ATM ng nakaraang linggo. Narito ang report ni Nel Maribuho. 7 sa kabuang 3,700 ATMs ng BDO Unibank na nakompromiso ng skimming o iligal na pagkuha ng pera sa ATM gamit ang isang device. Ito ang iniulat ng mga opisyal ng BDO na humarap kahapon sa pagdinig ng Senado tungkol sa naging problema nito sa ilang ATM machines noong mga nakaraang linggo. The bank assures the public that there's no cause for worry. ATM skimming fraud is common and affects ATMs and the cardholders of many banks. Kaugnay nito, nagpaliwanag din ang presidente ng Bank of the Philippine Islands sa umanong internal data processing error ng BPI na nagdulot ng unauthorized credit at debit transactions mula sa mga bank account ng mga kliyente nito lamang buwan. Ayon sa presidente ng bangko, human error ang dahilan ng problema. We also informed them that our investigation revealed that ours was a case of human error and not a hacking. Tiniyak ng 2 bangko na naibalik na sa normal ang kanilang sistema at walang nawalan ng pera dahil sa problema. Kontento naman ang chairman ng komite sa naging paliwanag ng mga opisyal. Hindi ito hacking tulad na lumalabas at yung lumalabas ding mga balita na umaabot ng bilyon di umano, yung nabawas o nadagdag sa account. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ilalabas nila ang resulta ng kanilang investigasyon partikular na sa nangyari sa BPI at kung may kailangang managot sa pangyayari. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, nagsasagawa ngayong araw ng investigasyon ng Kamara tungkol sa system glitch ng BPI at BDO ng nakaraang linggo. Nasa telepono si Joyce Balancio para sa detalye ng balitang yan. Go ahead, Joyce. Yes, magandang tanghali sa floor. Nagpapatuloy nga dito sa Kamara ang kanilang sariling investigasyon patungkol sa naging glitches sa BPI at BDO noong mga nakaraang araw. Humarap din dito sa pagdinig ang presidente ng Bank of Philippine Islands na si Cesar Consing at Banco de Oro Unibank President Nestor Tan. Muli nagpaliwanag of floor ang BPI sa mga mambabatas na human error nga lang at hindi hacking ang naging sanhi ng glitches. Ayon kay BPI President Cesar Consing, umabot sa 46 million pesos ang mistakenly withdrawn ng mga kliyente nila matapos ang nangyaring glitch noong June 6.
Aniya, karamihan sa mga ito ay mga napunta sa mga negosyo pero marami naman sa kanila ay nakontak na nila at nagpahayag naman ng kagustuhang isettle na ito sa bangko. Ginagarantiya naman ng BPI Head of Enterprise na si Ramon Ocson na nanatili pa rin ligtas ang ginagamit na sistema ng BPI kahit pa nangyari ang system glitch dahil meron naman sila mekanismo para maibalik ang mga perang ito. Binigyan din ni Ocson na walang nawawalang pera ngayon sa BPI. Kinwestiyon naman ni Attorney Ivy Patdu ng National Privacy Commission ang sinabi ng BPI na walang systems breach na nangyari. Aniya, may tuturing nilang internal breach pa rin ito dahil nakompromiso ang integrity at confidentiality ng bank information ng mga kliyente ng BPI. Nagpapatunay niya na may malaking problema sa sistema ng bangko dahil nagawa lamang ito ng isang empleyado. Dahil may jurisdiction floor, anya ang National Privacy Commission dito sa isyong ito ay nagsasagawa na sila ngayon ng compliance checks sa BPI, hindi anya para i-persecute ang bangko, pero para protektahan na rin ang kliyente ng BPI. Sa mga oras na to, Floor, nakita mo naman, nagpapatuloy itong pagdinig at tinatanong ng ating mga mababatas yung kasulukuyang ginagawang investigasyon ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas at magkatuwang na Department of Information and Communications Technology at National Privacy Commission. Tinitingnan nila kung ano pa yung mga pwedeng lumabas na impormasyon patungkol dito sa issue dahil ang main concern ng ating mga mababatas lalo na sa panahon na to ay yung privacy of information ng mga kliyente ng dalawang bangko. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa House of Representatives. Isang opisyal mula sa Department of Budget and Management o DBM ang isinalang ng prosekusyon sa unang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Mon Hocson, live. Mon! Magandang tanghali, Floor. Ang Chief Administrator ng Records Division ng Department of Budget and Management na si Marisa Santos ang unang isinalang ng prosekusyon dito sa witness stand dito nga sa unang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Bong Revilla Jr. Ipinakita ng prosekusyon ang ilang mga dokumento kay Marisa Santos ng DBM, kabilang na ang Special Allotment Release Order o SARO ni dating Senador Bong Revilla Jr. Tinukoy naman at pinatotohanan ni Santos na totoo ang mga dokumento. Kinwestiyon naman ng depensa ang ilang mga dokumentong hindi markado bilang ebidensya. Nakaschedule rin ngayong araw na maipresenta sa witness stand ang ilang opisyal mula sa Bureau of Treasury at mula sa Department of Agriculture. Samantala, hindi naman nakarating sa unang araw ng pagliliti sa kanyang kaso si Revilla. Ayon sa kanyang mga abogado, na-confine kahapon si Revilla sa St. Luke's Global City sa Taguig dahil sa high blood pressure. Inaasahan na ngayong araw ay lalabas na rin sa ospital si Revilla dahil bumubuti na raw ang pakiramdam nito. Floor, basically ngayong araw ay iikot lamang sa pagpipresenta ng mga dokumento at pag-certify at pagpapatotoo ng ilang mga witness itong mangyayaring paglilitis sa kasong plunder na kinakaharap ni dating Senador Bong Revilla Jr. At inaasahan na tatagal itong paglilitis hanggang mamayang hapon ngayong araw. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Floor. Mon Hocson, nagulat mula sa Sandigan Bayan. Isang resolusyon ang nihain ng minority bloc ng Senado na kumukwestiyon sa hakbang ng Department of Justice na ibaba sa homicide mula sa murder ang kaso ng mga pulis na pumatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang kulungan. May report si Nel Maribuhok. Nagain ng resolusyon ng minority bloc ng Senado upang imbestigahan ang desisyon ng Department of Justice na ibaba sa homicide mula sa murder ang kaso laban sa grupo ni Superintendent Marvin Marcos. Kaugnay ito sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob mismo ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 2016. Naging malinaw naman po yung NBI, naging malinaw po yung Senado sa ating committee report at naging malinaw din yung DOJ mismo na ito po'y pinagplanuhan, pinatay in cold blood at murder ho talaga. Bigla-bigla na lang after a few months nung nawala na po sa mata ng publiko, biglang binago at dinowngrade, no? Ayon kay Senator Chis Escudero, dapat magpaliwanag si Justice Secretary Vitaliano Aguirre hinggil sa resolusyon ng DOJ. Hindi na ako nagugulat kung nagbabago-bago ang isip ni Secretary Aguirre. Siguro nakita na natin nangyari yan sa namakailang ulit na
Pero marapat ipaliwanag niya yung pagbabago niya ng damdamin o isip kaugnay sa bagay na ito. Bukas naman ang Senate President na imbestigahan muli ng Senado ang Espinosa Slay case. In fairness to everybody, we had hearings here in the Senate, but of course a preliminary investigation follows a different procedure, submission of counter affidavits. So I think the best way is to reopen the hearing. Maliban sa resolusyon na inihain na minorya, isang resolusyon pa ang inaasahang ihahain sa Senado para buksan muli ang investigasyon sa kaso. Matatanda ang komite ni Senator Panfilo Lacson na nagsagawa ng pagdinig sa Espinosa Slay case. Matapos ang ilang pagdinig, nakumbinsi ang komite na planado ang pagpatay kay Espinosa at nirekomenda na sampahan ng murder charges sa mga pulis na sangkot dito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nilinaw naman ng Department of Justice na walang kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapababa sa kaso laban sa mga pulis sa pagkamatay ng mayor ng Albuera, Leyte noong Nobyembre ng nakaraang taon. Narito ang report ni Aiko Miguel. Itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may impluwensya si Pangulong Duterte sa pagpapababa sa kasong isinampa laban sa dating hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos at ilan pang pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa. Una nang ipinahayag ng kalihim na wala rin siyang kinalaman sa resolusyon ng DOJ na gawing homicide ang kaso ng mga ito mula sa murder. Walang influensya si President Duterte. At matter of fact, katuloy, palagi kong pinaulit-ulit dito, kailanman tungkol sa business ng DOJ, hindi tumatawag o hindi ako kinakausap ni President Duterte from the beginning of my appointment up to now. Anya, si DOJ Undersecretary Reynante Orseo ang nagresolba sa petition for review sa kaso nila Marcos na isinumite ng mga naturang pulis. Naniniwala din ang kalihim sa kakayahan ng kanyang mga kasama sa kagawaran sa kanilang naging desisyon at tiwala siya sa integridad ng mga ito. Na I believe in my prosecutors, especially yung mga undersecretaries ko. We have to presume that they've performed their duties fairly in accordance with law. Handa rin anya siyang humarap sa Senado sakaling magsagawa ito ng pagdinig upang bigyang linaw ang issue. Kung nasa power nila yan, walang problema. Hindi imbestigahan nila. If they believe that hindi nila maaaring imbestigahan ng resolution, they could investigate the circumstances issuance of the resolution. But I believe that the Senate has no power to overturn any resolution coming from the Department of Justice. Hindi ganun ang procedure. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod, firecracker manufacturers sa Bukawi, Bulacan nakakamba na sa magiging epekto ng executive order na naglilimita sa paggamit ng mga paputok. Batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone o gadgets habang nagmamaneho, tuluyan ang ipatutupad sa darating na Hulyo. At mahigit sa 1 milyong ektarya ng sakahan, target mabigyan ng irigasyon ng NIA hanggang 2022. Nilagdana ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na nagre-regulate sa paggamit ng firecrackers at pyrotechnics sa buong bansa. Sa ilalim ng executive order, tanging sa mga itinakdang lugar na lamang sa isang komunidad maaaring magpaputok o pagsasagawa ng fireworks display. Kailangan din ang pahintulot ng local government bago magpaputok at dapat itong pangasiwaan ng isang eksperto, nag-training at may lisensya na issue ng PNP. Samantala, magsasagawa naman ng public consultations ang DOH, DILG, DNR at BFP para sa pagbalangkas ng mga regulasyon sa pagpapaputok ng firecrackers at pyrotechnics. Humiling ng dialogo ang asosasyon ng mga manufacturer at dealer ng paputok sa Bukawi, Bulacan matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order na nagre-regulate sa paggamit ng mga paputok. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor. Yes, Flor, magandang tanghali. Hindi sang-ayon ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealers Association Incorporated o PPMDAI sa ipinatupad na nilagdaang executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa regulasyon at pagkontrol sa mga paputok.
Ayon kay PMDAI Vice President Lea Alapilde, dahil sa EO, maapektuhan ang kita ng maraming gumagawa at nagbebenta ng paputok sa Bukawi dahil kakaunti na lang ang bibili sa kanila. Nakasaad sa EO na community fireworks display na lamang ang papahintulutan. Nangangahulugan din na ipagbabawal na ang pagpapaputok gamit ang firecrackers o fire techniques sa mga bahay-bahay. Bunsod nito, nanawagan si Alapilde na magkaroon ng dialogo sa pamahalaan upang pag-usapan ang paputok na ligtas namang gamitin sa mga bahay. Sana po yung hanay ng industriya ay makonsulta rin para po maipaliwanag din namin yung mga iba-ibang produkto na pwede naman pong masindihan sa mga maliliit na lugar na hindi na po kinakailangan yung masyadong maluluwang na lugar. Sa kabila nito, pabor naman ang ilang residente sa Bukawi sa kautusan dahil mababawasan umano ang mga nadidisgrasya at namamatay dahil sa paggamit ng paputok. At yan muna ang ating latest live, Flor, mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa inyo dyan sa studio. Flor? Nestor Torres nagulat mula sa Bulacan. Epektibo na sa July 6 ang Anti-Distracted Driving Law o batas na nagbabawal sa mga driver na gumamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. May report si Joan Nano. Naipalathala na kahapon ng Department of Transportation sa mga pahayagan ang narebisang mga regulasyon ng Anti-Distracted Driving Law. Nangangahulugan nito na simula sa July 6, sisimulan ng muli ang pagpapatupad ng batas na ito. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang paggamit ng mobile communication o anumang gadget habang nagmamaneho ang isang driver. Bawal ang pagte-text, pagtawag, paglalaro, panonood ng pelikula, pagbabasa ng e-books at pag-i-internet kung ang isang driver ay nagmamaneho. Subalit kung emergency ang tawag o ginagamit ang gadget bilang navigational device, ay pinahihintulutan naman ito ng batas. Ngunit dapat ay naka-hands-free at nakapwesto ng 4 na pulgada mula sa dashboard. The focus really is not yung panghuli or the apprehension. As long as hindi naman siya grossly outside of the 4 inches, we will not split hairs on that also. Once it is mounted on a relatively safe zone, the presumption is the motorist was not in violation of the law. We will not argue over half an inch. The presumption is against the motorist if he is holding the device. Gagamitin naman sa pagmomonitor sa mga motorista ang CCTV cameras ng MMDA. With our high-definition CCTV cameras, we can really zoom it in and we can really see if the driver is holding or using his cell phone. Samantala, exempted naman sa batas ang isang driver kung ito ay tumatawag sa mga otoridad para i-report ang isang krimen o kung mayroong sunog. Gayon din sa mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang atensyong medikal at iba pang kahalintulad nito. Ang mga mahuhuling lalabag ay pagmumultahin ng mula 5,000 hanggang 20,000 piso na may kasamang suspensyon o kanselasyon ng lisensya. May 18 ang pansamantalang suspindihin ng DOTR ang implementasyon nito matapos magdulot ng kalituhan sa mga motorista. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Layunin ng National Irrigation Administration o NIA na mabigyang irigasyon ng mga sakahan sa bansa na umaasa lamang sa tubig ulan bago matapos ang termino ng Duterte administration. May report si Ray Pelayo. Umaabot sa 3.12 million hectares ang mga sakahan sa bansa na dapat mapatubigan. Subalit matapos ang 54 na taon ay nasa 59% o 1.85 million hectares pa lamang ang natatapos ng National Irrigation Administration. Pero tatapusin nilang mapatubigan ang natitirang 1.27 million hectares hanggang sa 2022. Hopefully, kung continuous yung increase of budget, improvement of modern equipment at saka additional manpower, we hope we can do it. Ngayong 2017 ay may 35 billion pesos na pondo ang NIA at sa 2018 ay tinaasan nila ito ng halos 20% o aabot na sa 45.8 billion pesos. Naglaan ang pamahalaan ng 2 billion pesos ngayong taon para sa libreng irigasyon. Pinag-uusapan na sa Kongreso ang panukalang batas para gawin itong permanente.
as a private organization, yung Irrigators Association, they can still collect, no? But for themselves, but for the association lang. Na para talagang ma-maintain din nila yung system nila. Pangunahin din sa agenda ng administrador ang pagsugpo sa korupsyon. Ayon sa NIA chief, may kakayahan naman siyang matunugan ito, lalo na't dati siyang pinuno ng AFP. Ang mga reports is may mga yumayaman, yung mga ganon, no? May nanghihingi sa mga contractors ng mga high percentage. Meron na namang tawag na doon sa Central Luzon, yung Region 3 office namin, na nagpapanggap na naman na ako, no? Na humihingi ng mga kung ano-ano. Sa susunod na buwan ay uumpisahan na ang konstruksyon ng Phase 2 ng Balog-Balog Dam na nagkakahalaga ng 13 billion pesos. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binuksan na kahapon ng Department of Tourism ang 6th International Conference for Tourism Statistics sa Marriott Hotel sa Pasay City. May report si Maki Libradilla. Nasa 300 delegado at tourism ministers mula sa iba't ibang bansa ang dumalo sa 6th International Conference on Tourism Statistics na idinaos kahapon sa Marriott Hotel, Pasay City. Tatagal ang pagtitipon ng 3 araw kung saan tatalakayin ang estadistika o palaulatan ng mga tourist landmark sa buong mundo. Gayun din ang iba't ibang estratehiya upang mapanatili ang kagandahan ng mga ito. Napag-usapan, ano nga ba yung sustainable tourism at paano ba natin masusukat na tayo ay nag-i-implement ng isang sustainable tourism program. Kabilang din sa mga lumahok sa pagtitipon ang mga tourism officer mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang madagdagan ang kanilang kaalaman pagdating sa sustainable tourism. Kasabay naman ng conference ay magkakaroon ng familiarity tour ang mga foreign officials sa Intramuros, Palawan, Bohol at iba pang sikat na destinasyon sa bansa. Ayon sa DOT, magandang pagkakataon ito upang maipamalas sa mga delegado ng iba't ibang bansa ang kagandahan ng Pilipinas. Kasi yung mga destinasyon na papakita natin sa kanila, ito yung mga destinasyon na nag-e-example ng tinatawag nating sustainable tourism. Kung paano pinapahalagahan, iniingatan yung magandang kalikasan ng lugar na to at paano ito ipine-preserve para hindi lang tayo yung makinabang at makakita ng magandang lugar na to, but para din sa mga susunod na henerasyon na makita rin nila at ma-experience nila kung ano yung na-experience natin ngayon. Naniniwala naman ang kagawaran na malaki ang maitutulong ng Tourism Statistics Conference upang maging mas maunlad pa ang industriya ng turismo sa Pilipinas at maabot ang 7 milyong turista na target ng DOT ngayong taon. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng isang dating pinuno ng PIDEA na tagumpay ang illegal drugs campaign ng Duterte administration bagamat may ilang bagay pang dapat na isaayos para mas maging epektibo ang kampanya. May report si Leslie Longbowen. Itinuturing ni former Philippine Drug Enforcement Agency Director General Dionisio Santiago na matagumpay ang unang taon ng kampanya laban sa iligal na droga ng Administrasyon Duterte. Ganun pa man, may mga dapat pa rin ani ang isaayos pagdating sa pagpapatupad nito. We have to re-engineer itong anti-drug campaign. So yung success ng tokhang na yan, may limitation yan. Ayon sa dating general, upang mas maging epektibo ang kampanya, kinakailangang i-adjust ang approach nito batay sa ugat ng problema, ang kahirapan. I consider yung campaign successful dahil talaga namang marami nang natakot, marami nang nagpakatino. Pero still yung iba forced to good to return. Pagbalik mo kasi wala ka namang livelihood, wala kang income. So you have to work on it. Iginiit naman ng Commission on Human Rights na dapat ay naaayon sa batas ang pamamaraan ng implementasyon ng anti-illegal drug campaign. Nilinaw rin ng komisyon na hindi tututol pagdating sa layuning sugpuin ang paggamit ng mga ipinagbabawal na droga. We have to ensure that the continuation of the campaign does not result into any more deaths. If it does contribute to the eradication of drugs, then that is something that we need to sustain in terms of ensuring that RA 9165 is continued to be implemented. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala naman ang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs na makakamit ang target na drug-free Philippines
dahil sa epektibong anti-drug campaign ng pamahalaan. Nagbabalik si Leslie Longbowen. Magkakasamang humarap sa isang forum kahapon ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang iulat ang estado ng anti-illegal drug campaign ng Administrasyon Duterte. Ayon sa mga ito, kabilang sa mga accomplishment ng bansa ay ang mahigit sa 1,300,000 drug surrenderers at mahigit 80,000 na arestong drug personalities. Umabot naman sa mahigit 12 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang mahigit 2,000 kilo ng shabu. Naniniwala si Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Chairman Isidro La Peña na posibleng masugpunan ng tuluyan ng pamahalaan ang problema sa iligal na droga. We have done well, I would say, but much more needs to be done. I strongly believe that the vision of a drug-free Philippines during the term of President Duterte is doable if all duty bearers and stakeholders will perform their mandates and do well in mobilizing the citizenry in the fight against drugs. Samantala, mas pinaigting naman ng pamahalaan ang laban kontra iligal na droga sa pamamagitan ng paglulunsad ng rehabilitasyon. Ito ay ang pinagkaisang kampanya ng mga ahensya ng pamahalaan na di lamang nakatuon sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot, kundi sa rehabilitasyon ng mga drug surrenderer. Patuloy namang hinihingi ng pamahalaan ang kooperasyon ng publiko upang maging matagumpay ang kampanyang ito at sagipin ang susunod na henerasyon. You know, at the end of the day, you realize that he's not just fighting. He's not just fighting against drugs, he's fighting for a whole generation. He's fighting so that somehow the social fabric of the Filipino family will not be broken. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasawi ang dalawang hinihinalang drug pusher matapos na makipagbarilan kagabi sa mga otoridad sa Caloocan City. At samantala, dalawang drug suspect ang binaril at napatay din ng mga hindi pa kilalang suspect sa Navotas City. May ulat si Renante Ponte. Patay ang dalawang lalaking umano'y drug pusher sa anti-drug operation na isinagawa ng mga pulis sa barangay 176 Caloocan City. Kinilala ang mga suspect na sina Michael Maliswa at Rudel Alcaraz. Ayon sa Caloocan Police, aarestuhin na sana nila ang mga suspect matapos magbenta ng iligal na droga sa asset ng mga operatiba, ngunit nanlaban ang mga ito. Nakipagpalitan ng mga ito ng putok sa mga pulis, ngunit matapos ang ilang sandali ay napuruhan at napatay ng mga otoridad. Sa ulat ng Caloocan Police, maliban sa iligal na droga, may kaso din ng mga suspect na pang-hold up at pangangarnap. Samantala, dalawang lalaki din ang pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin sa Pantalan 1 sa Navotas City alas 12 ng hating gabi. Sa inisyal na ulat ng Navotas Police, pinasok ng mahigit 5 lalaki ang bahay ni Tony Santos na natutulog sa loob kasama si Christopher Roque. Dito na sila binaril ng mga sospek. Ayon sa anak ni Tony, may nakaaway ito kamakailan dahil hindi umano ito nagbayad sa kinuhanan niya ng shabu at binantaan ito na babalikan. Napag-alaman na dati na ring nakulong si Tony dahil sa iligal na droga at hindi tumitigil sa paggamit nito, gayon din ang kasama nitong si Christopher naman. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasugatan naman ang isang barangay chairman sa Maynila matapos sa tambangan kagabi sa Rojas Boulevard. May report si Aser Cadapan Jr. Binabagtas ni Barangay 649 Chairman Cristo Hispano ang Rojas Boulevard ng tambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspect pasado alas 9 kagabi. Galing umano ito sa Manila Hotel upang dumalo ng Top 10 Outstanding Barangay Chairman Awarding Ceremony. Ayon sa isang kawani ng barangay na kasama ni Hispano, papauwi na sana sila ngunit hindi ito sumabay dahil may pupuntahan pa umano ito. Nang makarating sa kanto ng Quirino Avenue ay dito na pinaulanan ng bala ng mga suspect ang sasakyan ng biktima. Agad na tumakas patungong Cultural Center of the Philippines si Hispano at tumigil sa tapat ng police station sa lugar. Humingi ito ng tulong at nagpadala sa ospital dahil sa tinamong tama ng bala sa tagiliran at balikat. Dumating sa opisina namin yung duguan na driver. Immediately, ang ginawa lang namin para dali na lang sa ospital para kasi duguan. Sa ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan ng biktima at nagpapagaling sa ospital. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo ng pamamaril.
Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila City. At samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugtu, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ikit na nering otoridading Korean National Mountaineer Isu Kyung Choi kay bat nang may wala halos paruminggo king kabundukan ning Mount Province. Ikit dering tauhan ning Mount Province Disaster Risk Reduction Management Office anyang Martis ing Korean ning abak king metong barong-barong asakop ning barangay Latang king Balen ning Barlig. Mangay na neuli na ning dano ping Korea na pong dehydrated nemurin ini. Delade ini king Barlig District Hospital bang asuri dedeng doktor. Kwento ng Choi, June 9 niya pa minukyat king Mount Amuyaw bang pasyalan ning Rice Terraces o neng Meliliya ini. Ay aresto dering Regional Intelligence Group Calabarzon ng pong San Pedro Police deng siyam ang miyembro ning sindikato asasali ang pong mamisali kanong ali purong simento king San Pedro, Laguna. Ining report ng Sherwin Culubong. Nasa kustudiya na ng San Pedro Police sa Laguna ang siyam na miyembro ng sindikato na umano'y nagbebenta ng mga simento na hinaluan ng kalburo. Inaresto ang mga ito ng pinagsanib na puwersa ng Regional Intelligence Division ng Calabarzon at San Pedro Police matapos umanong makumpirma ang sumbong ng isang concerned citizen sa kanilang iligal na gawain sa Alora Compound, Barangay Landayan, San Pedro, Laguna. Ayon kay Region 4A PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran, bago i-deliver ang mga purong semento ng mga cement trailer, babawasan nila ito ng hanggang 25% at saka papalitan umano ng kalburo bago i-repack at ibenta sa kanilang mga customer sa Metro Manila at Calabarzon area. May na-receive yung ating Intelligence Division Office na merong illegal activities na tinatawag nating buriki sa layman's term, pero ito sa semento. So ang modus nito is babawasan nila yung semento and then hahaluan nila ito and then i-repack and then i-deliver sa mga tindahan. Ayon pa kay Gawiran, malaking bagay ang pagkakadiskubre ng pulisya sa modus ng mga suspect upang makapag-ingat ang publiko. Delikado ito kasi syempre kung hindi pala puro yung semento na binibili natin, so delikado sa mga building natin o construction, so kung ano man na ginagamitan natin ng semento. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga cement trailer gamit ng grupo. Isinailalim na sa inquest proceedings ang mga suspect kahapon at kinasuhan na ng qualified theft. Sherwin Culubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Inulunsad nening Department of Health king Region 3 ing libreng operasyon para karing kabalen tamong pakakalulu daag yung magpayulo. Ining detalye king balita ng Brian Lacanlale. May kapagtalaya ing DOH a 998,000 na kabalentamo king Region 3. Ang makabilang karing mayayaw sa kalulu da rin pakakalulu. Kabilang lareti king prioridad ning Department of Health asopan king milun sa the surgical caravan o libreng operasyon karing mangailangan kaniti. Makatukiya itiking programa na ning gobyerno bang mika atin lang maya papamikakatawan ring pekakalulong Pilipino. Ginagarantiya ng Department of Health, meron po kaming budget for the medical assistance program. Parang gagawin na natin yang available sa ating mga mahihirap na kababayan na kung hindi makover ng PhilHealth nung dati, ang ginagawa ang nag-aabono yung mga LGU hospitals. So ngayon, pati yon sasagutin na ng Department of Health para yung ating hospital system talaga ay lumakas. Minunang merapat itinapon karing miyayaliwang lugal king Region 3. Metong ya karing meging benepisyaryo king libreng operasyon idang Bilma at Lubao, Pampanga. 18 na ning banwang pibabatan ing bukol na king braso uling alayang kagiwan ang magpayulo. 18 years na. Tagal ko nang naghihirap ako sa bukol na yun kasi masakit siya tapos nangangati, tapos lumalaki siya. Kaya maraming salamat po sa ganyang gawain. Yung tulong nila sa amin.
Mahigit king 3 bilyon ingmi talagang pondo na ning gobyerno para king proyektong iti. Ang target po talaga natin, yung pinakamahihirap na Pilipino ay magkaroon ng annual check-up. So, ginaya po natin yung model nila na sana hindi na ho tayo makakakita ng Pilipino na may bukol na kasing laki ng ulo. King kabilugan, miras laking mahigit king 4 aralan ding may serbisyuhan king libreng pa magpa-opera karing miyayaliwang hospital king Pampanga, Aurora, Nueva Ecija at Bataan. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Pampanga. At yan ang kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Dakal salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, twice to beat PNP responders at DOJ boosters magsasagupa sa linggo sa hangad na makapasok sa finals ng UNTV Cup Executive Playoffs. At Members Church of God International nakibahagi sa espesyal na blood donation driver ng Singapore Red Cross. Sisimulan na sa linggo ang sagupaan ng twice to beat PNP responders at DOJ boosters para sa isa sa 2 final slot na nakalaan sa UNTV Cup Executive Face-Off. May report si Bernard Dadis. Suarez. Dalawang beses kailangan patumbahin ng DOJ Justice Boosters ang PNP responders upang makakyat sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Magduduos ang DOJ at PNP sa first game sa linggo, alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Matatanda ang naging mahigpit ang bakbakan ng DOJ at PNP sa una nilang labanan sa off-season games noong June 11. Nagawan tambakan ng DOJ ng 13 puntos ang PNP sa third quarter at abante pa ng 4 puntos sa last 1 minute and 48 seconds ng ball game. Ngunit dahil sa mahigpit na depensa ng PNP, nagawa nitong baligtarin ang sitwasyon. Tinapos ng responders ang game ng 6 na puntos ang lamang, 88-82. Kaya naman sa muli nilang sagupaan ng PNP, panibagong plays ang inihahanda ng DOJ. Makapasok kami sa semis, sobrang saya ng team. So siguro mas ma-inspired silang mag-ensayo. Hopefully pala rin kami, makalusot kami ng semis tapos championship. So siguro gagawa kami ng mga bagong simple play lang. Pahinga tapos ayusin lang namin yung depensa namin, siguro magpe-prepare na kami na maayos. Umaasa rin ng DOJ na makukumpleto na ang kanilang lineup sa linggo. Si Gaurano, na-injured siya, natapilok, so hindi siya nakalaro ng yung laban namin nung tapos si Garbida medyo may isa dali rinawan kasi si Aldovino yung medyo may iniinda rin eh. Hopefully kaya sabi ko naman sa kanila onting tiis na lang. Samantala, desidido naman ang PNP na tapusin na ang kampanya ng DOJ sa liga. Muling gagamitin ng mga pulis ang diskarteng nagpanalo sa PNP sa unang laban nila kontra boosters. Mas mabilis yung DOJ. So magpe-prepare kami na mas dapat na mas mabilis kami sa kanila. At the same time mag-i-ensayo kami na as a team para mas maganda yung pasahan namin, mas madali kami makakonvert. Kailangan practice siguro ng maayos, no? Pa-practice kami the whole week. And of course rest kami the day before. So kailangan matalo namin ang DOJ. Sakaling matalo ang DOJ, magpapaalam na sila sa liga. Aabangan naman ng PNP ang resulta sa laban ng AFP at Judiciary kung saan hawak din ng AFP ang twice-to-beat advantage sa playoffs. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang espesyal na proseso ng pagdodonate ng dugo ang ibinahagi ng blood donation drive ng Members Church of God International at ang Singapore Red Cross. Narito report ni Queenie Balion. Ang apheresis donation ay isang espesyal na proseso kung saan ang kinokolekta lamang sa dugo ng donor ay platelet o plasma habang ibinabalik ang ibang bahagi ng dugo. Si Archie ay 32 beses nang nakapag-donate ng dugo. Isa siya sa mga sumailalim sa apheresis donation. Normally po ang blood component po natin ay mayroong plasma, platelets, and red blood cells. Sa apheresis po, pwede po tayong mag-donate ng
platelets, tapos po ang binabalik po yung red blood cells saka plasma po sa atin pagkakuha po ng platelets. Normally po ang apheresis donation ay around 1.5 hours po. Napakahalaga ng apheresis donation sa mga pasyenteng may maselang kondisyon gaya ng cancer, lubhang na aksidente o sasailalim sa open heart surgery, kaya itinuturing na special group of donors ang sumasailalim dito. Ito ay maaaring gawin kada isang buwan, hindi gaya ng regular blood donation na tuwing 3 buwan. Isa ang apheresis donation sa bahagi ng ikalawang blood donation drive ng members Church of God International at Singapore Red Cross. Sa kabuuan, nakapagbigay ang grupo ng 73 units ng dugo. Ilan sa mga donors ay nagbahagi ng kanilang paghahanda. Based from experience, mga 2 to 3 weeks before the day of blood donation, maganda makapag regular exercise, babantayan yung diet. Samantala, 82 beses na ni Simon na makapagbigay ng dugo. Anya, malaki ang pakinabang sa kanyang kalusugan ng regular na pagbibigay nito. Dagdag pang saya na siya ay makatulong sa kapwa. When I young, I do the donations when in the army since 17 years old. The purpose of the donation is give you the new blood and a healthy life. Now my age is 65. I hope everybody come forward to support the blood bank. It's a very good service to mankind, a good deed. Ang mga volunteers ng MCGI at UNTV sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy na nakikipagtulungan sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Ako si Queenie Balion para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.